Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasaang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, mas malaking take-home pay, inaasahan sa panukalang tax reform ng Pangulo. Paggamit ng AI-powered drone sa pagtukoy ng tubig baha, nilalatag na ng Manila LGU. Pinakamatandang film resident sa Washington, D.C., nagdiwang ng 110 karawan. Batang Pinoy na si Aiden Lazaro, unang homegrown Pinoy na tatanggapin ng IMG Academy sa Florida. At 5 personalidad kabilang na sina Gerald Anderson at Mark Mugen sa inipuwersa sa bagong kampanya ng isang liquor brand, Tampok, ang bangis ng Pinoy. Sa ating unang The Better News ngayong araw, malaking porsyento ng working class ang inaasahang makikinabang sa mungkahing tax reform ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA. Kabilang dito ang planong iangat ang income bracket ng mga empleyadong papatawa ng buwis. Magbabalita dyan si Arnold Herrera. Milyong-milyong manggagawa kabilang ang middle class at maliliit na negosyo ang tinatayang makikinabang sa mga panukalang tax reform na isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagdaan niyang ulat sa bayan. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa kanyang panukala, itataas ang tax exemption ceiling sa mga empleyado na sumasahod ng hanggang 350,000 pesos kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 pesos. Katumbas ito ng savings na umaabot sa 15,000 pesos. Exempted na rin ang pagsingil ng Minimum Corporate Income Tax o MCIT sa mga micro at small enterprise. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, higit 78,000 na maliliit na negosyo ang inaasahang makikinabang sa panukala, kabilang ang mga sari-sari store, panaderya, karinderya at small family-run businesses. Pero bagaman suportado ng kalihim, nagbabala rin ng Finance Department na maaaring mabawasan ng humigit kumulang 66 billion pesos ang kita ng gobyerno, kung saan 6 billion pesos ang galing sa MCIT kapag naipasa ng Kongreso ang mga panukalang tax policy reform. Samantala sa pagpapatuloy ng regular session sa Senado noong July 29, agad inihain ni Senator J.V. Ejercito ang Senate Bill No. 2341 para tanggalan ng buwis ang mga may annual income na 600,000 pesos, halos doble pa sa petisyon ng Pangulo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gagamit na ang pamahalang lungsod ng Maynila ng Artificial Intelligence o AI-powered drone na may 3D mapping technology upang matukoy ang mga lugar na posibleng bahain hanggang 2 oras bago ito maganap. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, sinusuri na ng sistema ang dami ng ulan, elevation ng lupa at drainage network ng lungsod upang makapagbigay ng maagang babala sa posibleng baha. Ginagamit din ng drone sa pagmamapa ng lahat ng mga estruktura sa Maynila bilang bahagi ng Digital Transformation Program ng lungsod. Inaasang makatutulong ang teknolohiyang ito sa paghahanda sa sakuna sa pamamagitan ng mas maagang pagbibigay ng babala sa mga residente bago tumaas ang baha. Samantala, pinag-usapan na ng Department of Migrant Workers o DMW at ng mga kinatawan ng Philippine Honorary Consulate sa Uzbekistan
ang mga posibleng trabaho at takbang para mapalakas ang proteksyon ng mga OFW sa nasabing bansa. Kabilang sa mga tinalakay ang mataas na pangangailangan ng bansang Uzbekistan sa mga English teacher, kung saan mahigit 600 position ang maaaring mapunan sa mahigit 10,000 pampublikong paaralan. Ang The Better News ihahatid ni Mili Borja. Nakipagpulo ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga kinatawa ng Philippine Honorary Consulate sa Uzbekistan upang talakayin ang mga posibleng oportunidad sa trabaho at mga hakbang para maprotektahan ang mga overseas Filipino worker o OFW sa nasabing bansa. Pinangunahan ni Honorary Consul Beck Batsodnom at Silenge Kagvasuren ang delegasyon mula sa Uzbekistan kung saan tinalakay ang mga pamantayan sa empleyado at ang mga pangangailangan ng bansa sa mga dayuhang manggagawa, lalo na sa mga guro sa Ingles. Ayon sa mga natalakay, may mahigit 10,000 pampublikong paaralan sa Uzbekistan at nangangailangan nito ng higit 600 English teachers. Iniulat din na umaabot sa $2,000 kada buwan ang maaaring sahod ng mga matatanggap na guro. Sa panig naman ng Pilipinas, binigyan din ni DMW Undersecretary Jainal T. Rasul Jr. ang kahalagahan ng pagtiyak na may sapat na proteksyon ng mga OFW at maayos na matutugunan ng kanilang mga pangangailangan habang ipinagpapatuloy ang mga talakayan sa pagitan ng Pilipinas at Uzbekistan ukol sa posibleng kooperasyon sa larangan ng paggawa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas palalakasin pa ngayon ng pambansang pulisya ang kanilang paglaban at pagtugon sa mga kaso ng animal cruelty sa bansa. Ayon sa PNP, pinaigting nila ang pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya. Gayon din ang mga pagsasanay sa kanilang hanay pagdating sa ganitong kaso. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Muling pinagtibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong palakasin ang pagpapatupad ng batas laban sa kalupitan sa mga hayop sa pamamagitan ng mas pinaigting na operasyon ng pulisya. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang buong hanay na palakasin ng pagtugon sa mga kasong tulad nito. Ayon kay Nartates, mahigpit ang kanyang direktiba sa lahat ng police units na panatilihin ang koordinasyon sa Bureau of Animal Industry o BAI at sa mga local government units sa pagresponde sa mga animal welfare violation. Magbibigay rin ang PNP sa BAI ng teknikal na suporta at magsasagawa ng orientation seminar upang lubos na mapaghuhusay ang kakayahan ng mga pulis sa paghawak ng ganitong klase ng kaso. Git ng PNP Chief, sasalang din sa capacity building activities sa mga kapulisan para matiyak na mapapanagot ang mga offender. Kasabay nito, hinimok naman ni Nartates ang publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kaso ng animal cruelty sa kani-kanilang mga lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News mula naman sa Amerika, nagdiwang na 110 kaarawan ng Filipina-American na si Evangeline Paredes. Siya ang pinakamatandang residente sa Washington, D.C. Sa mahigit isang siglo, nalampasan na ni Lola Evangeline ang 2 digmaang pandaigdig at nagsilbi sa ilang matataas na opisyal ng US. Ang iba pa detalye ihahatid ni James Galange. Nagdiwang ng kanyang 110 taong kaarawan ang kinilalang oldest resident ng US Capital, Washington, D.C. na si Filipina-American Evangeline Paredes at bilang selebrasyon, binigyang pagkilala ito ng Philippine Embassy sa Amerika para lahanin ng mahigit isang siglong dedikasyon ni Lola Paredes sa pagsiserbisyo sa publiko. Noong panahon ni kalawang digmaang pandaigdig, nagsilbi siya sa embahada ng bansa noon sa Washington na sinundan naman ng 30 taong karera sa Pentagon, ang Department of Defense ng Amerika. At hanggang siya'y magretiro bilang public servant, hindi pa rin huminto ang paglilingkod niya sa mga komunidad gaya ng kinabibilangan nitong American Association of Retired Persons, gaya din ang pagtulong sa mga war veteran sa ilalim naman ng Veterans of Foreign Affairs War Auxiliary na tumutulong hindi lamang sa mga sundalo kundi maging sa kanilang mga pamilya. Kaya naman dahil din dito, nakatanggap na rin si Lola ng iba't ibang parangal tulad ng Andrews Award noong 2010 at nakatanggap din ng pinakamataas sa civilian honor na iginagawad sa mga naging federal government employee. At ngayong taon, kinikilala na siya bilang a gift to America bilang alaala sa mga naging kontribusyon nito sa kanilang bansa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dako naman tayo sa Negros Occidental. Natagpuan sa Mount Canlaon Natural Park ang isang Rafflesia speciosa na siyang itinuturing bilang isa sa mga pinakapambihira at pinakamalaking bulaklak sa buong mundo.
ang pagkatuklas sa bulaklak ng MKNP Park Rangers. Tutukan sa report ni Dustin Bayo. Natagpuan sa Mount Canlaon Natural Park sa Bogo City, Cebu, ang isang mailap na bulaklak na Rafflesia na siya rin pinakamalaking bulaklak sa buong mundo. Ang Rafflesia speciosa ay natagpuan ng MKNP Park Rangers sa Barangay Iligan na may diametro ng 40.5 cm habang nagsasagawa sila ng monitoring katuwang ang Canlaon Green Brigade. Maliban sa laki at ganda nito ay kilala rin ang naturang bulaklak sa hindi maganda nitong amoy. Ayon sa grupo at mga eksperto, ang pagkakadiskubre nito ay magandang palatandaan na nasa maayos at magandang kalagay na kagubatan sa paligid ng Mount Canlaon, kaya ang kanilang panawagan ang patuloy na pagprotekta sa lugar at makiisa sa mga hakbang para rito. Samantala, abot na nasa 42 hanggang 44 ang known species ng Rafflesia ang makikita sa buong mundo, pero kalimitan ito ay makikita lamang sa ilang bansa sa Southeast Asia kabilang ang Pilipinas. At sa bansa ay mayroong 13 species ng Rafflesia ang makikita sa iba't ibang probinsya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The better news sa mundo ng palakasan, panibagong karangalan ang nakamit ng young Pinoy baseball player na si Aiden Lazaro matapos siyang maging kauna-unahang homegrown Filipino na natanggap sa prestiyosong IMG Academy sa Florida, USA. Ang 13 anyos na shortstop at catcher ay magsasanay sa isa sa pinakakilalang sports training center sa mundo na lumikha na ng maraming world-class athletes. Magbabalita dyan si Matchpoint, Millie Borja. Panibagong milestone ang naabot ng batang baseball player na si Aiden Lazaro matapos siyang maging kauna-unahang homegrown Filipino na natanggap sa IMG Academy sa Florida, isa sa pinakakilalang sports training centers sa buong mundo. Ang 13-year-old shortstop at catcher ay bibigyan ng pagkakataong magsanay sa prestiyosong academy na kilala sa paghubog ng mga world-class athlete at professional players. Ayon kay Lazaro, inaasahan niyang marami siyang matututunan sa bagong training environment at nais niyang maibalik ang mga aral na ito sa Pilipinas upang makatulong sa kanyang mga koponan. Nagpasalamat din siya sa IMG Academy sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon at sa pakikipagtulungan sa kanyang ina upang mabuksan ng mas maraming oportunidad para sa kanyang kinabukasan. Nagsimula si Lazaro sa baseball sa edad na 5 at agad na nagpakita ng husay sa sport. Naging bahagi siya ng Ateneo Juniors baseball team noong grade 7 at nagwagi ng gintong medalya para sa National Capital Region sa nakaraang palarong pambansa sa Lawag, Ilocos Norte. Noong 2024, pinangunahan din niya ang Philippine Under-12 national team sa Asian Baseball Championship sa Japan, kung saan tinanggal siyang Most RBI o Runs Bat In awardee. Kung magpapatuloy ang kanyang pag-unlad at magtagumpay na makapasok sa Major League Baseball draft sa hinarap, maaari siyang maging kauna-unahang homegrown Filipino na makapaglaro sa Major League Baseball o MLB. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bida ang bangis ng Pilipino sa bagong campaign ng isang kilalang liquor brand sa bansa. Ang mga kaganapan, balikan sa report ng ating showbiz, Angel. Bangis ng tapang, galing, diskarte at puso. Sani puwersa ang 5 personalidad sa bagong kampanya ng isang kilalang liquor brand sa bansa. Talagang iba ang bangis at full force sina Gerald Anderson, SEA Games medalist Mark Mugen, DBTK founders Emil and Vince Xavier at ang bagong ambassador ng Leon Extra Strong Beer, ang film rapper-singer na si Easy Mill sa bagong kampanya ng naturang liquor brand. At Leon, bangis isn't about just strength. Bangis is what happens when galing, tapang, diskarte, at puso come together. Sa music video nga ng kantang Leon Ka, tampok ang mga ika nga nila'y modern Filipino pride. Swak nga ang ambassador na si Easy Mill pagdating sa bangis ng galing sa paghatid ng musika sa loob at labas ng bansa. Kung bangis ng diskarte naman ang pag-uusapan, nariyan ang magkapatid na nagtatag ng kilalang streetwear clothing brand. Nag-start kami in the drop of record. I-deliver kami sa malls, even nung college kami, and we never knew na may mga nakaka-work kami internationally. Habang pagdating naman sa bangis ng tapang, makailang beses na yang napatunayan ng MMA fighter at sambo athlete na si Mark Mugen na nagbigay karangalan sa bansa sa larangan ng palakasan. There's no substitute for hard work, and I realized that in my sport of fighting, if you don't work hard, you lose, So it's black and white in the world of fight sport.
But life is like that for all walks of life. So. At kung bangis ng puso, pagdating sa pagtulong sa kapwa, marami ang nakasaksi sa ipinamalas na kabayanihan ng aktor at auxiliary captain ng Philippine Coast Guard na si Gerald Anderson tuwing panahon ng sakuna. This partnership with Dion and Asian Blue has been very beautiful kasi isang sabi ko lang, baka naman pwede makikin ng tubig kasi may nalindo sa Mindanao, agad-agad ang reply, saan namin ipapadala? Magunita na noong nakaraang taon, napanood si Mark Mugen sa South Korean reality competition na Physical Asia kung saan nirepresenta nito ang bansa kasama si pambansang kamao Manny Pacquiao at 4 na iba pang atletang Pilipino. Habang ngayong taon naman, eksaktong 2 dekada na ang nakalipas mula nang maging third big placer sa kapamilya reality show na Pinoy Big Brother, si Gerald Anderson. Para sa MBC TV, Network News and Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon, maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.